Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan. So, dito barado si Pulong, ha. Barado ni Trillanes si Pulong Duterte, ha. Tungkol saan? Ito kasing si Pulong naglabas ng statement, ha. Kunwari naman ang statement ni Pulong anti-corruption. Kunwari naman akala mo naman itong si Pulong o ang mga Duterte ay talagang totoo sa kanilang pagkontra sa korupsyon. Ay siyempre may kampanya ang administrasyon laban sa korupsyon. Ngayon biglang naglabas ng statement itong si Pulong. Ang sabi ni Pulong, anong nangyari? Bakit parang nakalimutan na ang flood control anomalies? Wala na daw. Wala na daw nangyayari sa kampanya laban sa mga anomalya sa flood control. Parang nakalimutan na daw ayon kay Pulong Duterte. Anong nangyari? Ito, ang sagot ni dating Senador Sonny Trillanes. Wag ka daw mag-alala, Pulong. Hindi niya daw kalilimutan at hindi niya kinalilimutan ang tungkol sa 51 billion flood control projects mo. Yan ang sagot ni dating Senador Sonny Trillanes. Alam naman kasi natin na si Pulong ay nakakuha ng 51 billion pesos na pondo. Ang pondo na nakuha ng distrito ni Pulong Duterte, yung first district ng Davao City, nung panahong presidente ang kanyang ama, nung mga taong 2019 to 2022, yung huling taon ni Duterte, congressman si Pulong ng first district ng Davao City, ang nakuha niyang halaga, total na halaga ng proyekto sa mga infrastructure projects ay 51 billion pesos. Yan ay inamin mismo at ibinunyag mismo ng yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nang nag-appear sa hearing ng Kongreso, si Cabral, talagang inamin niya, kinumpirma niya na totoo nga na ang nakuhang total na halaga ng proyekto ni Pulong Duterte sa loob ng 3 taon, 2019 to 2022, ay 51 billion pesos. Kaya ngayon, kahit naman si Pulong hindi niya naman dinideny yun. Ang sinasabi lang ni Pulong, wala naman daw problema yung mga proyekto na yun. Kahit pa daw imbestigahan yon, lahat daw yon maayos. Wala daw ghost projects, wala daw substandard projects, yun ang sinasabi ni Pulong. Ngayon, itong si Pulong nagkukunwari na akala mo laban sa korupsyon, ngayon binabatikos niya yung administrasyon ni PBBM. Sinasabi niya, ano nang nangyari sa kampanya laban sa korupsyon sa flood control? Parang wala namang nangyayari na, kinalimutan na. Ngayon, medyo napikon si Trillanes. Sabi ni Trillanes, siyempre napipikon siya kasi kung magsalita itong si Pulong, akala mo naman hindi korap. Binira siya kaagad ni Trillanes. Sabi niya, hayaan mo Pulong, hindi ko kinakalimutan. Hahabulin ko pa rin yung 51 billion mo. Ang akala siguro kasi ni Pulong, malinis siya. Ang akala ni Pulong, napakalinis nila ng mga Duterte. Puno din sila ng korupsyon eh. Kahit si Bongo, naalalay ng kanyang ama, ay di ba nung panahon ni Duterte, yung construction company ng ama ni Bongo ay nakakuha ng napakaraming proyekto, yung CLTG Construction. Kaya nga CLTG, Christopher Lawrence Tisorogo eh. At kahit yung Diskaya, yung mga kumpanya ng mga Diskaya, inamin mismo yan ng mag-asawang Diskaya. Si Bato de la Rosa pa mismo ang nagtanong, kailan po kayo nagsimulang gumanda ang transaksyon sa DPWH? 2016. Sino ba ang presidente 2016? Si Duterte. Kaya itong mga controversial na ito na mga personalities ngayon tulad ng mag-asawang Diskaya, yumaman ng todo yan panahon ng Duterte. Sa katunayan, may mga joint venture yung mga Diskaya
at saka yung pamilya ni Bongo. Oh, kaya lang ayaw aminin yan ng mag-asawang Diskaya. Doon sa sinumpaan nilang salaysay, pinoprotektahan nila ang mga Duterte at ang mga galamay nito. Kaya nga hindi nila sinasama sa kanilang sinumpaang salaysay. May pinoprotektahan sila. Oh, pero itong mga galamay ng Duterte, marami rin ang nakurakot sa panahon ng Duterte sa flood control. Kahit naman ang SunWest Construction ni Saldico, maraming mga proyekto ang construction companies ni Saldico sa panahon ni Duterte. Kahit nga yung laptops na overpriced ng DepEd, SunWest din yun. Panahon ni Duterte yun. Kaya ito namang si Pulong, kung makapagsalita naman, akala mo yung administrasyon ng kanyang ama ay malinis, walang korupsyon. At akala mo naman siya, at saka sila Sara, at saka yung mga kakampi nila tulad nila Bongo, ay walang mga korupsyon sa flood control. Ang lakas ng loob niyang magsabi, hindi na siya nahiyang magsabi na parang kinalimutan na ang tungkol sa flood control ng administrasyong ito. Hindi natin sa pinagtatanggol ang administrasyon ni PBBM. Kundi, tama yung sabi ni Trillanes, o sige, hayaan mo Pulong. Hindi kinakalimutan ang 51 billion mo. At sabi ni dating Senador Sani Trillanes nang minsan nating na-interview siya sa ating mga channels at sa ating mga Facebook pages, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, tuloy ang mga kaso niya kay Pulong. Kaya lang inuna niya lang daw itong kay Sara Duterte dahil nga naghahabol dito sa impeachment. Pero yung kay Pulong Duterte, hindi niya palalampasin. Ang sabi niya sa atin nang nakausap natin si dating Senador Sani Trillanes, nagkukumpleto sila ng mga papeles. Gusto nila na talagang pag sinampa nila yung kaso, walang lusot si Pulong Duterte. Yung mga documentary requirements daw, yung mga ebidensyang mga dokumento, kinukumpleto na nila. At sa susunod na mga araw, buwan, ipafile na nila ang kaso laban kay Pulong. Lalo na dyan tungkol dyan sa 51 billion na yan. Kaya kita nyo ang warning ni Trillanes. Huwag kang mag-alala Pulong. Hindi kinakalimutan ang 51 billion mo na yan. At huwag mong sabihin na sa 51 billion na yan, walang ghost project dyan. Huwag mong sabihin na sa 51 billion na yan, walang substandard dyan. Ang Davao, binabaha pa rin hanggang ngayon. 51 billion sa isang distrito lang, na grabe nga ang nag-react niyan. Imaginin mo, isa kang kongresista sa distrito mo lang. Hindi ito sa buong Davao City Distrito lang ni Pulong. First district, 51 billion sa loob ng isang taon. Sa loob ng 3 taon. Di ba ang tindi? Kaya ito, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Ang pagtitiyak ni dating Senador Sani Trillanes, hindi kinakalimutan niyang 51 billion na yan. Kung hindi yan, kaya nga medyo may hinanakit si Trillanes sa ICI. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, dinala ko na ang lahat ng mga records. Dinala ko na lahat. Sumulat na daw siya sa ICI para imbestigahan yung mga proyekto na yan nila Pulong. Hindi naman inimbestigahan ng ICI. Pero hindi ibig sabihin na hindi yun inimbestigahan ng ICI, hindi niya imbestigahan yun. May grupo si Trillanes na nag-imbestiga mismo niyan. Sarili na lang nilang pagsisikap dahil hindi niya raw talaga ito palalampasin. Kaya nung biglang nagsalita si Pulong, ano na daw bang nangyari sa mga anomalya sa flood control? Parang wala namang nangyayari na. Kinalimutan na daw yata. Biglang sumagot si Trillanes. Hindi niya kinakalimutan. Ang 51 billion ni Pulong, tuloy yan. Iniimbestigahan niya yan. At sa susunod na mga araw, ipafile niya ang mga kaso dyan. Yan ang pagtitiyak sa atin ni dating Senador Sani Trillanes. At ngayon na naman, sa interview sa kanya ng media, ay tiniyak niya na naman ulit. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.